Si Nick ay isang dating sundalong Amerikano na ngayon ay nakakulong sa isang bilangguan sa Hapon. Isang araw, habang ginagawa ang kanyang karaniwang trabaho sa pagmop ng sahig ng bilangguan, isang grupo ng 5 bilanggo ng Yakuza ang lumabas mula sa banyo. Isa sa kanila ang tumingin kay Nick ng matagal at mapang-asar habang dumadaan sila. Pumasok si Nick sa loob para tapusin ang paglilinis, ngunit ang kanyang natuklasan ay nagpabago sa lahat. Nakabitin sa kisame ang isang bilanggo ng Yakuza na ilang sandali na lang ang layo sa kamatayan. Nagmadaling tulungan siya ni Nick at sumigaw para tawagin ang mga gwardya. Sa halip na mag-alok ng tulong, binugbog ng mga gwardya si Nick dahil sa pakikialam. Inaangkin nila na ang lalaki ay nahuli na may dalang nakatagong sulat na sana ay ipupuslit palabas ng bilangguan. Bilang parusa, sina Nick at ang nasugatang bilanggo ng Yakuza ay ikinulong ng mag-isa. Nang masara ang pinto ng selda sa likuran niya, nakatayo siyang mag-isa. Sa loob ng selda ng paghihiwalay, nagpasalamat ang lalaki kay Nick sa pagliligtas ng kanyang buhay. Nagpakilala siya bilang si Koshi. Pagkatapos ay tahimik niyang ibinunyag ang kanyang planong pagtakas. Balak niyang magpanggap na tangkang magpakamatay, kaya mapipilitin ang mga gwardya na dalhin siya sa ospital. Maghihintay doon ang mga kapatid niyang Yakuza para iligtas siya. Bilang kabayaran sa tulong ni Nick, nangako si Koshi na hihilingin sa kanyang angkan na palayain din si Nick. Lumilipas ang oras at nakikita natin ang mga bilanggo na nagtatrabaho sa mga minahan na naghuhukay ng metal. Habang nagsasagawa ng mga pampublikong shower, nagiging malinaw na gusto pa rin ng ilang bilanggo ng Yakuza na patayin si Koshi. Kalaunan, nang bumalik ang lahat sa kani-kanilang mga selda, sinimulan ni Kyoshi ang kanyang plano, sinaksak ang sarili gamit ang isang matulis na pamalo na metal. Tinawagan ni Nick ang mga gwardya at kinumpirma na buhay pa si Koshi. Sumugod ang mga gwardya at inilabas si Koshi sa selda gaya ng plano. Pagkatapos ng pangyayaring ito, hindi inaasahang pinalaya si Nick mula sa bilangguan. Sinundo siya ng mga lalaking ipinadala ni Koshi at dinala diretso sa kanilang punong himpilan. Doon, malugod siyang tinanggap ni Koshi at ng buong pamilya Shiramatsu. Ipinahayag nila ang kanilang pasasalamat para sa ginawa ni Nick sa loob ng bilangguan. Pagkatapos ay hiniling ni Koshi sa isang lalaking nagngangalang Orochi na maghanap ng trabaho para kay Nick sa loob ng kanilang organisasyon. Ibinigay ni Orochi kay Nick ang kanyang unang atas, ang mangolekta ng perang pangproteksyon mula sa isang Amerikanong nagmamay-ari ng isang lokal na negosyo. Tinanggap ito ni Nick ng walang pag-aalinlangan. Bago simulan ang kanyang bagong buhay, dinadala siya sa mga nightclub at pasugalan at binibigyan pa ng pera para makapagpahinga sa isang hotel. Habang naroon, nakilala niya ang isang magandang beer server na nagngangalang Mayo at binigyan niya ito ng malaking tip, kahit hindi niya alam na ito pala ay nakababatang kapatid ni Koshi. Kinabukasan, sinimulan ni Nick ang kanyang unang misyon kasama si Koshi sa kanyang tabi. Naghintay si Koshi sa labas habang pumapasok si Nick para harapin ang may-ari ng negosyo. Tumanggi ang lalaki na magbayad at inaangkin na nakipagkasundo na siya sa militar ng Amerika na paprotekta sa kanya. Sinabi rin niya na wala siyang pakialam sa anumang mga patakarang itinakda ng Japanese Yakuza. Gumanti si Nick sa pamamagitan ng pagkuha ng telebisyon at pagbugbog sa lalaki hanggang sa hindi na ito makatiis. Nang gabing iyon, bumalik sa club sina Nick at Koshi. Nagiinuman sila, nagtatawanan, at nag-e-enjoy sa mga sandaling iyon. Ngunit nagbago ang hangin nang pumasok ang isang grupo ng Yakuza mula sa angkan ng Shizo. Sila ay direktang karibal ng pamilyang Shiramatsu, at naghahanap sila ng gulo. Nagsimula silang magyabang tungkol sa pag-agaw sa pabrika na binisita ni Nick kanina. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa pangungutya sa angkan ng Shiramatsu, na sinasabing ang kanilang pinuno ay matanda na, mahina, at hindi na kinatatakutan. Ininsulto pa nila si Nick, itinuturo na pinababa ng angkan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagdadala ng isang dayuhan. Hindi ito tinatanggap ng maayos ni Nick. Kumuha siya ng bote at binasag ito sa isa sa kanilang mga ulo, na halos nagpasiklab ng matinding away. Kalaunan ay umatras at umalis ang grupo ng Shizo. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ginantimpalaan si Nick ng isang marangyang tahanan at opisyal na tinanggap sa pamilyang Shiramatsu. Kinabukasan, isinama ni Koshi si Nick upang harapin ang mga pasugalan na tumangging magbayad ng kanilang buwis. Isa sa mga ito ay pagmamay-ari ng isang lalaking nagngangalang Kimura. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, ininsulto ni Kimura si Nick sa pagtawag dito ng puting aso. Pinabagsak siya ni Nick at tinapos ni Koshi ang laro gamit ang isang mas brutal na suntok. Kinuha nila ang pera at lumabas. Pagkatapos sa isang kafe kung saan ang kapatid ni Koshi na si Mayo ay sumasayaw habang lasing na lasing. Nag-aalala si Koshi na baka sumulpat ang mga miyembro ni Su at saktan siya, kaya sinabihan niya si Nick na iuwi na lang ito. Habang pauwi, nagtama ang dalawa ng matagal at tahimik, at nagustuhan siya ni Nick. Pagdating nila, niyaya siya ni Mayo sa loob at sinabihang magpalipos muna ng gabi. Tinanggap ito ni Nick at lalong napalapit sa kanya. Kinabukasan, nakipagkita si Nick kay Koshi para sa isang bagong misyon. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang bumili ng mga armas sa pantalan.
Kailangan niyang pumunta ng mag-isa para hindi maghinala ang militar ng Amerika sa angkan ng Shiramatsu tungkol sa mga ilegal na transaksyon ng armas. Kapag may nangyaring mali, si Nick ang mananagot. Nagmaneho si Nick papunta sa pantalan, itinago ang pera sa loob ng kompartimento ng makina. Pagdating niya, nadatnan niyang patay na ang nagbebenta ng armas. Lumabas mula sa dilim ang mga miyembro ng angkan ng Shizo. Alam nilang mag-isang darating si Nick at tinangkas siyang pagnakawan, ngunit hindi nila mahanap ang pera. Inutusan ng kanilang pinuno ang kanyang mga tauhan na barilin agad si Nick. Nagsimula na ang pagsasanay militar ni Nick. Kumawala siya, kumuha ng baril, at binaligtad ang sitwasyon, at napatay ang dalawa sa mga miyembro ng Shizo bago tumakas. Kinabukasan, tinipon ng pinuno ng Shiramatsu ang lahat upang pag-usapan ang nangyari. Inamin ni Nick na siya ang nagkulang. Ipinagtanggol siya ni Koshi, ipinaliwanag na inatake si Nick at lumaban lamang para mabuhay. Ang tunay na isyu ay ang paglik ng misyon na nangangahulugang mayroong traidor sa loob ng pamilyang Shiramatsu. Wala pang nakakaalam kung sino ito, ngunit ang pagkabigo ay may kaakibat na kabayaran. Bilang tanda ng responsibilidad, pinutol ni Nick ang sarili niyang daliri, isang masakit na simbolo ng karangalan ng Yakuza. Sumunod si Koshi at ginawa rin ang pareho para sa kanyang papel sa nabigong misyon. Si Orochi lang ang tumatangging sumali. Lumipat ang kwento kay Nick na nakasakay sa kotse kasama ang boss ng Shiramatsu. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ng amo na palihim na nakapasok ang mga miyembro ng angkan ng Shizo sa kanyang organisasyon bilang mga espiya. Hiniling niya kay Nick na ipaalam sa kanya sa oras na matukoy ang traidor. Dahil walang sariling pamilya si Nick at itinuring na isang tagalabas, nagpa siya ang pinuno na magsagawa ng isang formal na seremonya upang ampunan siya bilang kanyang anak at opisyal na tanggapin siya bilang isa sa mga nakatatandang miyembro ng angkan. Nang gabing iyon, nagpatuloy ang pagdiriwang sa isang club na puno ng inuman at maingay na musika. Lumabas si Nick para kausapin si Koshi tungkol sa lumalaking relasyon nila ni Mayo. Sinabihan siya ni Koshi na tapusin na ito, sa takot na baka magdusa ang kanyang kapatid sa pagkakatali kay Ayaka, na maaaring mamatay anumang oras. Pero nang aminin ni Nick na naging malapit na sila ni Koshi at nangako siyang paprotektahan niya ito, wala nang masabi pa si Koshi. Tinanggap niya ang isang sitwasyon at sinabi kay Nick na mula sa puntong ito ay tunay na silang magkapatid. Kinabukasan, sinamahan ni Mayo si Nick sa isang tattoo artist kung saan minamarkahan nito ang kanyang katawan gamit ang tradisyonal na estilo ng Yakuza. Nang makumplito ang tattoo, sinisimulan na niyang ganap na ipamuhay ang buhay na kanyang tinahak. Nang gabing iyon, habang nakasakay sa tren, nagkita-kita si Nick at ang isa sa mga miyembro ng Shizo na nagtangkang pumatay sa kanya sa pantalan. Ang lalaki ay naghahatid ng mensahe na nag-aalok ng isang kumikitang pamumuhunan sa stop mula sa angkan ng Shizo. Nabalitaan ito ni Orochi at naging interesado sa alok, pinilit niya ang kanyang ama, ang pinuno ng angkan, na tanggapin ito, ngunit nainsulto ang pinuno ng Shiramatsu na hindi personal na dumating ang pinuno ng Shizo at sa halip ay nagpadala ng mga tauhan. Walang pag-aalinlangan niyang tinanggihan ang panukala. Hindi naging maganda ang desisyon ni Orochi. Lasing at bigo, nagreklamo siya na ang kanyang ama ay tumatangging makipagdigma kay Shizo at natigil sa mga lumang gawi. Tinalikuran siya ni Koshi at umalis. Pagkatapos ay ibinuhos ni Orochi ang kanyang galit kay Nick at isiniwalat ang isang masakit na alaala bago sumali sa Yakuza, isang gangster na minsang nangikil sa kanya. At nang sabihin niya sa kanyang ama na lasing ang lalaki kaya hinampis niya ito ng baso. Dahil sa labis na pagkalito, tumakbo si Orochi papunta sa ilog kung saan niya muling nakilala si Koshi. Sa isang malungkot na pagbabalik-tanaw, pinatay ni Koshi ang mapang-abusong ama ni Orochi gamit ang isang pamalo na metal. Mula sa sandaling iyon, silang dalawa ay naging magkapatid sa loob ng pamilyang Shiramatsu. Gayunpaman, nananatiling pabago-bago ang ugali ni Orochi. Sa isang mainit na sandali, sinunggaban niya si Nick, dahilan para balaan ito ni Koshi at pauwiin. Nang lapitan ni Orochi ang pinuno ng angkan, hindi siya pinansin, na lalong nagpulala sa kanyang lumalaking sama ng loob. Galit na galit at pakiramdam na siya ay naiilang, hinanap niya si Mayo. Muntik na niya siyang saktan at sampilan pa. Kinabukasan, habang nasa isang wrestling event, nakaharap ng pinuno ng Shiramatsu ang pinuno ng angkan ng Shizo. Agad na ipinahayag ni Shiramatsu ang kanyang pagkadismaya, sinabing pakiramdam niya ay wala siyang respeto dahil nagpadala lamang si Shizo ng isang kinatawan sa halip na siya mismo ang pumunta. Bilang tugon, inalok ng amo ng Shizo ang sinasabi niyang isang kilos ng mabuting kalooban. Sinabi niyang paprotektahan niya ang Shiramatsu at magbibigay pa nga ng tahanan kung saan siya maaaring magretiro kasama ang kanyang mga tauhan. Dahil naniniwala siyang hindi nakarapat-dapat mamuno ang dating pinuno, walang pag-aalinlangang tumanggi si Shimatsu. Para sa kanya, ang angkan ng Shiramatsu ay palaging parang isang kawan ng mga lobo, hindi kailanman tumatanggap ng mga alagang hayop na tahimik na nakaupo sa likod ng bakod. Lumayo siya at binalaan ang Shizo na huwag susubukan ang kanilang swerte. Bumalik ang kwento kay Nick. Habang pabalik siya sa punong himpilan ng angkan, hindi inaasahang makakasalubong niya ang isang dating kaibigan mula sa kanyang mga araw sa militar ng Amerika.
Ang pangalan niya ay Paul, at kakatanggap lang niya ng promosyon. Gusto ni Paul na magdiwang sa bahay ni Nick, pero sinusubukang tumanggi ni Nick. Mabilis na nagbanta si Paul, na nagsasabing isusumbong niya si Nick sa militar dahil sa pagsali sa Yakuza. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pumayag si Nick na iuwi siya para uminom. Pero kapag nasa loob na, magbabago ang sitwasyon. Habang inaabot ni Nick ang inumin, kumuha siya ng kutsilyo at pinatay si Paul bago pa niya ito malantad. Kinabukasan, binisita ni Nick si Mayo. Natagpuan niya itong bagbog at nanginginig dahil sa atake ni Orochi. Nang tanungin niya kung sino ang nanakit sa kanya, hindi siya sumasagot. Sa halip, sinabi niya rito na buntis siya sa anak nito at nagmakaawa rito na iwan siya para sa sarili nitong kaligtasan. Natatakot siyang baka mas lalo pa siyang malagay sa panganib kung mananatili siya rito. Pagkatapos ay pumunta si Nick kay Koshi upang ipagtapat ang lahat. Humingi siya ng tawad sa pagtataksil sa kanyang tiwala at sa pagbuntis kay Mayo. Tahimik na nakinig si Koshi, pagkatapos ay inilabas ang dalawang espadang samurai na ipinamana sa kanilang ama. Isa na para sa pagpatay at isa na para sa pagkitaw ng sariling buhay. Ipinaliwanag ni Koshi na minsan ay nangako siya sa kanilang ama na paprotektahan niya si Mayo. Ngayong may anak na siya, ang responsibilidad na iyon ay kay Nick. Iniabot niya sa kanya ang espadang minana, inilalagay sa kanyang mga kamay ang kinabukasan ni Mayo. Samantala, palihim na nakipagkita si Orochi sa pinuno ng Shizo. Sa wakas ay lumalabas na ang katotohanan. Si Orochi ang traidor na nagbibigay ng impormasyon sa kalabang angkan. Kinabukasan, sinamahan ni Koshi at Nick ang amo ng Shiramatsu papunta sa isang sastra. Habang naghihintay sa labas, naramdaman ni Nick na may mali. Masyadong matagal ang boss. Tama pala ang instincts niya. Sa loob, ilang sandali na lang at mapapatay na ng isang Shizo assassin ang matanda. Sumugod si Nick at saktong-sakto namang pumasok si Koshi para barilin ang salarin. Ngunit bago pa sila makaalis, isa pang pangkat ng mga Shizo ang sumalakay sa kanila. Pumutok ang mga baril at tinamaan ng mga bala ang sasakyan ni Nick. Sa gitna ng kaguluhan, namatay si Koshi. Halos hindi nakaligtas si Nick at ang amo ng Shiramatsu. Pagbalik sa punong himpilan ng angkan, tinipon ng nanginginig na pinuno ang lahat para sa pagtatanong. Mabilis na lumalabas ang katotohanan. 5 miyembro ang nagtaksil sa angkan, kabilang na si Orochi mismo. Nang malaman ni Mayo na patay na ang kanyang kapatid, labis siyang nalungkot at nanatili si Nick sa kanyang tabi habang umiiyak. Nang wala na si Koshi at nakumpirma ang pagtataksil, sinimulan ng pamilya Shiramatsu ang isang brutal na alon ng paghihiganti. Isa-isa nilang hinahabol ang mga matataas na miyembro ng angkan ng Shizo. Nagpatuloy ang karahasan hanggang sa tuluyang tumugon ang pinuno ng Shizo. Nagpadala siya ng isang batang mensahero na may panukala para sa isang neutral at walang sandatang komprontasyon sa daungan. Parehong angkan ang dumating sa tagpuan. Hiniling ng Shiramatsu na ibunyag ang mga traidor. Humakbang paarap ang mga traidor at isa sa kanila ay si Orochi. Sa kabila ng lahat, itinuturing pa rin siya ng matandang amo bilang isang anak at hinihiling na bumalik siya. Ngunit walang pag-aalinlangang naglakad si Orochi paarap at sinaksak siya. Sinubukan ng mga tauhan ni Shiramatsu na sumugod upang iligtas ang kanilang pinuno, ngunit hinarangan sila ng mga armadong sundalong Shizo. Idineklara ni Orochi na tapos na ang pamilyang Shiramatsu. Binalaan niya si Nick na umalis ng Japan at layuan si Mayo kung gusto nitong mabuhay. Sinubukan ni Nick na lumaban, ngunit siya ay binaril sa binti mula sa itaas. Kasabay nito, sinalakay ng pulisya ang Shiramatsu compound na siyang nagdulot ng matinding pagbagsak ng angkan. Kinabukasan, palihim na dinaanan ni Nick ang mga gwardya ng Shizo para maabyutin si Mayo. Ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ng pinuno ng angkan at tinulungan siyang makatakas. Pagkatapos, tinawagan niya ang angkan ng Shizo at inanunsyo na haharapin niya sila ng mag-isa. Dumating si Nick sa kanilang headquarters dala ang katana na minsang ibinigay sa kanya ni Koshi. Wala siya roon para magsimula ng digmaan. Isa lang ang gusto niya, ang tunggalian nila ni Orochi. Tumanggi si Orochi, sinasabing si Nick ay isang dayuhan lamang at hindi karapat-dapat sa isang tunggalian ng Yakuza. Ibinalik niya ang katana. Walang sinasabi si Nick. Humakbang siya paarap at mabilis na tinaga si Orochi, na tinapos ito sa isang suntok lamang. Nang maghanda ng magpaputok ang mga sundalong Shizo, inutusan sila ng kanilang pinuno na sumuko. Pinayagang makalabas ng buhay si Nick. Sa huling eksena, ang mga nakaligtas na miyembro ng angkan ng Shiramatsu ay nagtipon sa paligid ni Nick at Mayo, na ngayon ay nasa ilalim ng kanilang proteksyon. Nang wala na si Orochi at patay na ang dating amo, pinarangalan at napili si Nick bilang bagong pinuno ng pamilyang Shiramatsu. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.